Para naman sa number 4. So may mga given tayo. F prime C 28 MPa, Fy 420 MPa, diameter ng bar is 25 mm, and yung axial load natin is 550 kN. So ang pinapahanap naman dito is yung nominal moment and yung eccentricity natin dito. So yun na nga, ang una muna natin ginawa dito is kinompute natin ang center to center spacing ng mga bars natin since hindi binigay. So 625 minus dalawang concrete concrete cover. Yung from extreme block side ng block hanggang sa center ng bars na dalawa. Ayun. So makukuha natin is 499. Para makuha naman yung center to center spacing natin, i-divide lang natin siya sa 3 kasi 1 2 3. Tatlo yung space. Yun na. So mayroon tayong 499 over 3 mm na spacing. So next naman, so yung parang para sa naman sa total depth naman pala nito is is 625 minus 63 equals to 562. So from dito hanggang dun. And para sa naman sa diameters ng sa area ng bars naman natin na isang bar lang. Pi ng 12.5 squared equals to 625 pi over 4. Next na, since dito walang given na C, yun nga, pinapakuha yung nominal moment and yung eccentricity natin. So ang first step natin ulit is yung balance condition para ma-compare natin yung, since given dito yung nominal load na PN na 550 kN, kukunin natin naman dito yung PB para ipag-compare kung tension or compression failure siya. So yun na nga, CBAL. Mag-formula base na tayo. Yun na nga, 600 times 562 over 600 plus 420. Ang CBAL natin is 330.59 and yung ABAL naman natin is 281 mm. So mag-drawing tayo ng strain and stress diagram. So ayan. So inassume, since ito yung yung CBAL natin, then pag pinag-add mo tong itong 63 plus 499 over 3, mas maliit siya sa CBAL. Ibig sabihin pasok pa din tong itong dalawang bakal dito sa compression side natin. So yun na. Then yung dalawang bakal naman natin is sa tension side. So yun na. Dito sa balance condition, yung tension natin still natin is nag-yield na. Pero dito sa sa loob ng tension and compression, itong dalawa, itong maliit na to at ito, hindi natin ma-reach yung diyan, yung yielding point. Kasi tulad ng sabi nung sa example namin nun na ang mga point na andito is siya, maliliit yung niya, yung mga stresses nila. So mas maliit na yung mga binubuhat nila na stress. So yun na nga, kinuha natin yung actual stresses nitong ng F prime S natin at S2 and F prime S. Kinuha natin ang FS2 and F prime S1 na stress dito. So yun nga, ito yung ginawa ko T1, T2. Tapos ito naman, or sabihin na lang natin FS1, FS2, F prime S1, F prime S2. So yun na yung ginawa ko. Next is kinuha natin yung mga distances para madalian na lang tayo sa sa pagkuha ng mga actual stresses nitong dalawang bakal. So di bali tatlo ka mo na lang. So yun na nga, gawin mo lang dito ratio and proportion ka. So ito na. Itong F prime S1 ito is to 101.256 to 0.003 over 330.59. Tapos yung makukuha mong sagot,
multiply mo lang siya sa 200,000. So yung F prime S1 natin is 183.77 MPa. So next naman sa F prime S2, itong part na to. Bale, yun na, F prime S2 over E over 267.59 equals to 0.003 times over C bal. Or kahit tanggalin mo lang itong or gawin mo na lang, mag-multiply ka na lang agad dito ng 200,000 sa buong equation. So next is, yun na, FS1 natin, yielding point na siya, 420 MPa. Itong F prime S2, yun na nga pala. Since yung F prime S2 natin is greater sa F5, yun nga, nag-yield siya. So di bali ang gagamitin natin dito sa sa CS2 is yung 420 lang na yielding point natin. So yun na. Sa FS2 naman kinuha natin yung stresses niya, yun na. FS2 over E is to 65.08 is to 0.003 tapos over C bal. Or pwede namang ito lang. FS2 over 200,000 is to 65.08 is to equals to 420 over itong 400 over 3 plus 65.08. 118.12 MPa lang din yung makukuha mo. So para makuha na natin yung balance condition na na actual load, yun nga, solve muna natin yung mga forces nila. Since na-solve na natin yung mga actual stresses, lang naman, force equals to area times stress lang. So yun na. Sa T1 may 4 tayo na bakal ito, kaya 4 to. Tapos AS 625 pi over 4 times 420 kasi nag-yield yung bakal dito sa T1. Next sa T2 and CS1 hindi nag-yield yung bakal, pero sa CS2 nag-yield kaya 420 lang. So yun na, T2 dalawang bakal lang. T3 CS1 dalawang bakal lang, kaya ayan, dalawa. Then sa mga actual stresses nila. Then makukompute namin ng forces. Then sa CS2 4 na bakal. Then yielding point, yun na. Next sa CC 0.85 F prime C A na 281. Tapos yung yung depth natin na 625. Ay yung base natin na 625 AB. So 4179.88 kN. Next, para makuha na yung PB talaga, summation forces vertical ka lang. So yun na. We have PB plus T1 plus T2 equals CS1 plus CS2 plus CC. Since yung yung T1 natin and CS2 same lang sila ng ng sagot, and opposite direction siya, cancel na lang natin yung T1 and CS2 para mas onti na lang yung ika-calculate natin. So magiging PB plus T2 equals CS1 plus CC. So makukuha na natin yung balance condition na actual load. So 4,244.34 kN. Since ang balance PB natin is mas malaki sa actual load na nominal, meron tayong failure na tension control. Next, ito na. So yun nga, tension control. So ibig sabihin, pwede na natin compute yung values ng actual natin na si NA. Ito na, tension control. Inassume lang natin dito yung yung T1 na mag-yield itong part na to. Pero itong mga to, hindi natin alam kung mag-yield siya or hindi. So yun na, T1 ASF5 ay nirekta ko na ay 24.67 kN. T2 ito. So dalawang bakal lang yung andun kanina sa parte dito niya, times 625 pi over 4. So times
600 is to C minus 229.33 over C. So, di bali, since kunin na nga natin yung, yung actual nila na CNA. So, di bali, magre-ratio and proportion ulit tayo para, makukuha natin yung, makuha natin yung actual stresses nila. So, sa CS1 ito nga. So, meron tayong 600 over C equals to FS1 is to 395.67 minus C. So, sa T2 pala muna. Itong T2. Ito pala yung T2. Ito yung CS1. Ito yung CS2. So, sa T2 yun. So, yun na. 600 times 395.67 minus C over C. Then, minultiply lang natin itong, area ng steel sa 600 para, magiging, pa din. Newton per mm yung unit natin para maging constant siya all throughout and hindi tayo mahirapan. So next CS1 ito. Meron tayong ito yung CS1. So meron tayong dalawang bakal dun, 625 pi over 4. Ito, mag-ratio and proportion ko ulit. 600 is to C is to F prime S1 is to itong C, itong distance na to at ito C minus 229.33 lang. Next CS2 naman, itong pinakadulo. 600 is to ulit C is to F prime S2 is to C minus 63 lang. Itong distance na to, C minus 63. Ito hanggang dito. Next, sa compression naman na concrete. Ayun ulit, 0.85 F prime C A. Since hindi natin alam yung since mag-in terms of C pala tayo dito. Di ba ang dito, yung A equals to beta 1C. And yung naman natin, yung F prime C natin is 28 MPa lang, kaya 0.85 lang. Next, ito yung makukuha mong force niya. So, may PN naman tayo na given na 550 kN. Yun, summation forces, vertical ka lang, makukuha mo na agad tong CNA. Next, check mo yung assumptions. O yun, itong bakal dito na F prime S2, nag-yield siya. Ayan, nakuha natin. Nag-check pala tayo ng stress. Check stress pala tawag yan. Ayan na, nag-yield. So, ibig sabihin, itong bakal dito, tension siya, under sa tension. Then, itong dalawa, hindi na nag-yield. And itong bakal ulit na to, na F prime S1 natin sa pangatlo, nag-negative. Ibig sabihin, asa tension side dapat siya, hindi sa compression side. So, madami na agad yung ayusin natin. So, ayun na. O, resolving for C. Summation forces vertical ulit. Ganun lang. So, yung T1 hindi na magbabago. Yung T2 magbabago. Nag-yield siya. So, 420 lang yung gagamitin. Next. Sa sa T3 naman tayo. O, yung T3, di ba sabi natin, andito sa sa tension side dapat siya. So, ayun, nilagay natin sa tension side. Then, ulit, ratio and proportion lang, makukuha natin yung FS3. So, since asa tension side na siya, yung CS1 kanina, ginawa nating T3. And yung CS2 naman is ginawa kong CS1. So, yun na, T3 na siya. So, T3 equals to, dalawang bakal lang siya kanina, di ba? Same lang. 2 is to 625 pi over 4 is to 600. Itong itong 229 minus 229.33 minus C over C. 600 din. 600 is 229.33 minus C over C. Yung stress niya. So, ito yung makukuha. 1875 pi over Next, CS1. Itong dulo. Ganoon pa din. Walang pagbabago. Yung parang kanina. 1178097.25 C minus 63 over C. Next, yung CC. Walang pagbabago ulit. Then, ayun na. Summation forces, vertical ka na.
So makukuha ulit natin dito na CNA is 129.45 and 110.03. So ang next na gagawin ulit, syempre, check stress. So yun, nag-check stress tayo. Ayun. FS3. Ayan. Yung FS3 natin ulit dito is, boom, nag-yield. Nag-yield siya. So ibig sabihin, magre-resolve ulit tayo. Kasi nag-yield yung FS3. Ayun, resolve ulit. Pero hindi na magbabago yung T1, T2 natin. Di bali yung T3 lang yung magbabago. So yun na. T1, yun pa din, T2. O T3, naging 412.33. Since yielding point lang naman, F5. So same yung T2 and T3. Then yung CS1 na. Yung sa pinakadulo na na still. Si CS1, ito. Yun pa din yung yung formula niya. Yung kanina. Net. Pati yung CC yun pa din. And yung PN yun. Summation forces vertical ulit. Yun na. Makukuha mo yung CNA. So, ito na yung tamang value ng compression block. Dito, nabago lang talaga yung T3 lang kasi yun yung nag-yield. Yun lang yung papalitan mo. Next. Yun na nga. Nakuha na natin yung CNA. Redraw lang natin yung force diagram natin. So ito nga, PN pababa, T1 pababa, T2 pababa, T3 pababa, CC and CS1 pataas. So ito yung depth of compression block. Hindi ba ang natin dito, ang eccentricity natin is from from hati ng ng tawag dito, bakal. From hati ng bakal daw. From center ng column hanggang dun sa axial load, yun yung eccentricity. So, ito na nga, solving for moment and eccentricity. Summation moment at T, parang kanina sinabi ko, mag-moment ka sa T para mabawasan agad ng isang force ng load. Yun. Ayun, T2 na agad. Yung T2 natin, substitute lang natin dito. Then, times 1,000 natin para all throughout same yung units natin nga. So, yun na, T2. Next, T3. 2499 kasi ito 499 over 3 to, then 499 over 3, edi multiply mo na lang sa 2. Ayun, kaya yun yung moment arm ng T3. Next sa PN, ito na yung sinasabi ko, yung from center ng ng E, from center to axial load, yun yung eccentricity plus yung moment arm from center hanggang dun sa T1 is 249.5 lang. Nag-add mo lang. Equals to CS1, ayun na. Yung depth natin na 562 minus 63 lang yung dito. Yung pagitan nila dito. Yung distance. Minus mo lang para mukha yung moment arm. Then CC, 562 minus yung A, itong depth of compression block over 2. So, ayun. Nilagay ko lang to kanina kasi medyo nalilito ako sa units. So, makukuha mong E dito is 1,398.10 mm. So, yun na nga. Madali na lang kunin yung moment. M equals to PE na lang. So, may given naman na tayo na P na 550 kN. And, ito, times mo lang sa eccentricity na 1398.10. Dinivide ko siya sa 10 para maging gusto kong kilonewton meter yung yung sagot. So, yung eccentricity natin, final na sagot is 1398.10 mm and yung moment naman natin dito is ito 768.94. Yun nga, M equals to PE lang pala dito. Then, ayun na. Makuha mo na agad.